sasalin natin ngayon ay ang sizzling tofu. Siyempre, ang pinakamahalaga dito ay ang tokwa at hiniwa-hiwa nga ito ng pak cube. And other namang ingredients ay mayonnaise, oyster sauce, and crispy fry. Para naman magkaroon ng lasa ang ating samahan ay tokwa pala. Onting asin, pamintang durog, sibuyas, na hiniwa ng pino, at ganoon din ang siling green. At simulan na natin ang pagluluto. At syempre, una nga pala natin ihanda ito tokwa. Lalagyan nga pala natin ito ng crispy fry para naman magkaroon ng lasa dahil matabang yan eh. Bahala na kayo kung gaano kadami ang ilalagay nyo nga palang crispy fry. Kasi nga pala itong tokwa na ginamit ko ay kalahati lamang. Kaya, nasa sa inyo na kung gusto nyo ang maalat, ay didadamihan nyo ang crispy fry. O gusto nyo na katamtaman lamang, onti lang ang ilalagay nyong crispy fry. Kasi ang crispy fry na breading ay medyo maalat na yan. Kaya pagkatapos na ilagay nyo, halu-haluin nyo na lamang yan. Yung dahan-dahan lang para hindi naman masira yung tokwa. At ma-coating lahat ng ating tokwa. Kayo na bahala niyan. At atin na nang i-fast forward. At syempre atin nang buhayin ang ating butane gas. At susunod na natin isa lang ang kawali. Painitin nga pala natin ito ng mabuti. Dahil yan ay hinugasan pa ang kawali kaya medyo basa pa yan. Kaya papatuyuin muna natin ang tubig. Pagkatapos nga pala yung matuyo ang kawali, lagyan na natin ng mantika. Medyo kulang nga mantika na ilagay ko nung una kaya dinagdagan ko. So napagsin ko na maraming lumalangoy na langgam. So, napagtanto ko na ganun nga pala kadeterminasyon ng mga langgam kasi mahusay sila mag-multiplication. Kaya napagtanto ko na kaunti na mantika dahil inubos na pala nila. Diyan kaya ngayon, andiyan sila ngayon. Kawawa naman sila. Kaya linagay ko na nga pala ang mantika. Ay, sorry, tokwa pala. So, pinaghiwa-hiwalay ko na nga pala itong mga tokwa. Kasi wala naman forever pagdating sa tokwa. Kaya dapat paghiwa-hiwalayin na yung mga laging magkakadikit dyan. So, sino ba namang hindi maglalayo kung mismong langgam na ang nagbabantay sa inyo? So, ayun na nga, babaliktarin nyo lamang yan at para naman maluto ang kahating side. So, gano'n na nga, napagtanto natin na gano'n sila ka-stay strong. Nagdidikit pa rin sila kahit mainit na. Kaya dapat pinaghihiwalay yung mga laging magkakadikit. So, ayun na nga, tatlong to. Ano matatawag dito ay love triangle. So, hindi nga pala love triangle matatawag sa tatlong yan dahil cube nga pala. So, hintayin nyo lamang yan maging crispy fry. Crispy fry nga pala ang ginamit natin. Kaya hintayin nyo yan maging golden brown. Tsaka nyo tanggalin at salin sa lalagyan. So, yung ganito nga palang kulay okay na. Kasi mainit ang mantika, kaya continue pa rin ang pagluluto ng mantika sa tokwa. Kahit medyo white yan, pag naiahon na yan, ay magiging brown na yan. Kaya pag brown na yan na inihaon mo, magiging malutong ang tokwa. Kaya medyo hindi mo na malalasahan yung tokwa na tokwa. So, inuulit ko lang, pag brown na inihaon mo yan, ay hindi na medyo masarap ang tokwa. Medyo malutong yan, hindi mo na malalasahan yun sa loob niya. Parang mapait na matabang, na hindi mawari na malat-alat. Kaya mas masarap kung talaga medyo white mo po siya maiahon. Dahil katamtaman lamang ang lutong kapag naiahon mo siya ng katamtamang kulay lamang nito. So, ayun lang, tips ko lang yun sa inyo. At iti-transfer nyo nga lang yan sa isang lalagyan. Shoutout nga pala dito sa mangkok namin na may manunal. Minsan na nga lang gamitin, may nunal pa. So, naka-fix na yun doon. Para siyang Folco that's na solo lang. For the second batch, ilalagay na nga natin itong natirang kaninang tokwa. So, ganun pa rin. Nagdidikit-dikit pa rin sila. Kaya, paghihiwa-hiwalay na naman natin yan. Kasi ang kukulit nila eh. Kanina pa lang, hindi ko naman sila pinagdikit. So, nagdikit-dikit lang sila. Kaya yung langgam ata natabunan na. So, wag na lang natin pasinin yun. Langgam lang naman. Hindi naman siya nakakalason. And then, dagdag beauty na lang din yun. And then, repeat lang, kagaya ng ginawa natin kanina, babalik ta rin, iaahon, at, ayun. So, itong next nga pala natin, babawasan nyo lamang yung mantika na ginamit nyo kanina. Yung kawali nga pala, ito pa rin yun. Binawasan ko lang yung mantika at linagay ko na nga pala yung sibuyas na hiwa ng maliit. At isusunod ko dyan yung sili. At pagkatapos, ilalagay naman yung tokwa. At halu-haluin muna lamang yun. At hinaan nyo muna yung apoy dahil mainit naman na yung kawali kanina at yung mantika na natira ay medyo mainit pa rin yun. Kaya madaling masusunog tong sibuyas at sili. At maunang masusunog muna yung sibuyas syempre. Pag nailagay na nga pala natin ang tokwa, syempre maglalagay na tayo ng pampalasa. Linagay ko na rin pala dyan ang pamintang durog. At isusunod ko yung onting asin. Rock salt nga pala na ginamit ko dyan kaya medyo matagal ang matutunaw yan. Pero matutunaw pa rin yan. Kahit na pritong itokwa lang yan. At haluin nyo lang muna yan para naman ma-blend doon yung asin. So, ayun na, unti-unti nang malulusaw dyan yung asin. At isusunod tong magic sarap.
O, bahala na kayo kung anong panlasa na ilalagay nyo dyan. Basta linagdagan ko yan ng magic sarap para naman medyo masarap. And after nga pala, nilagay ko na tong oyster sauce, kaya lalo diyang malulusaw yung asin na nilagay natin nung una, at saka tong magic sarap. At isusunod ko ilalagay itong mayonnaise para naman lumasa palalo itong ating sizzling tofu. Ang pinakamin nga pala dito yung mayonnaise, at dinagdag ko lang tong oyster sauce. Pero mas masarap din naman kasi itong oyster sauce para medyo malasa tong sizzling tofu. Yung iba kasi hindi na nilalagyan ng oyster sauce, at iba na yung pampalasa na nilalagay nila. So medyo makikita pa nga pala dyan yung buong asin at onting magic sarap kanina. So pag nahalo na yan, mawawala na yan. At magbe-blend na dyan yung lasa. Dahil magmo-moist naman yung oyster. Kaya ito yung importante sa oyster. Pag nailagay mo yung oyster sauce, ang pampalasa na may ilalagay mo dyan ay medyo mamamelt. Mamamelt pa rin dyan yung asin. Kahit rock salt pa yan. At onting magic sarap na ilinagay. So, idadagdag ko nga pala tong asukal. Kasi medyo mas masarap pang may asukal. Kasi naghahalo yung tamis at alat. So, depende naman yun sa inyo kung paano nyo titimplahin ng mga pagkain nyo. At ito nga pala yung mga diskarte na natutunan ko sa sarili ko lang. Kasi meron naman kanya-kanyang diskarte yung mga nagluluto. Parang siyang adobo. Pero hindi naman siya masasabing adobong tokwa eh. Kasi oyster sauce nga siyang ginamit. Tapos sinaluan pa siya ng mayonnaise. At mas masarap to pag mas marami pang mayonnaise ang mailalagay. So yung kalahati nga pala ng mayonnaise na ginamit ko is for pang topping siya or yung pang garnish. Yung pinaka-design sa ibabaw. Pero kung kayo na makakain kahit wala ng ganun, it's okay na mailagay na lahat. At ipo-flush ko nga pala muna dito ang ating mga sangkap. At basahin nyo na lang mamaya. So ito na nga ating finished product ng ating sizzling tofu with oyster sauce. Also, sizzling tofu lang naman talaga to eh. Sa mga pinanood ang video ko hanggang dulo, maraming salamat sa inyo. Hindi ko naman kayo hinikay at manood hanggang dito eh. Kaya maraming salamat pa rin sa inyong panonood.